Tuloy na ang laban ni Kuya Fino at ng asawa ni Uncle Joey at dito nga namali siya ng hinamon. At maya-maya lang nagreklamo dahil sinasakal daw siya. Diba gumaganyan ako? Gumanong siyang pinuha niya ako. Sabihin yan. Bakit red? Ginaganon ako. Ito na, bakbaka na naman sa pag-ship ng orders. Ang daming nagtatanong sa Shopee account namin kasi daw nakasarado. Pero pansamantala muna naming sinara dahil sa dami ng orders. Kaya sa ngayon sa TikTok lang po muna nag-ooperate. And very limited orders lang ang tinatanggap namin per day para makontrol namin. Katulad na lang nitong hawak ni Ate Lani. Pang ngayong araw lang to. Kung hindi ka pa nakaka-order, huwag ka magpapahuli. Lahat kasi ng kikitain nito ay gagamitin namin for the missions. Kaya sa pagbili mo ng jersey ay talagang nakatulong ka at naging parte nun. At ito ang pinaplansya ni Jamus papunta ng Amerika. Saan papunta to? America. Hindi yan totoo. Oh, coach. US. Anyway guys, bago natin ituloy ito ay meron po muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Proverbs 12 verse 28, trust in your money and down you go. But the godly flourish like leaves in spring. Alam nyo guys, naranasan ko to. Yung sobrang tiwala ka sa kayamanan mo tapos talagang inaalagaan mo. Pakiramdam mo lang nagtatrabaho ka na maayos, inaabot mo lang yung pangarap mo. Sobrang polluted, sobrang corrupted na pala ng utak natin. Though we go to church, though we read the Bible, ay hindi nawawala yung idea na paano kaya ako kikita ng mas malaki? Paano kaya ako mas makakaipon ng mas madami? Alam nyo kapag ganon, hindi nyo talaga makikilala ang Panginoon. Dahil ang totoong pagkilala sa Panginoon ay nasa loob ng relasyon na hindi makukuha sa pag-church mo lang, sa pagbabasa ng Bible or sa paggawa ng mga mabubuting gawa. It comes with complete surrender, yung tatalikuran mo lahat na makamundong bagay. At kasama doon, katulad ng nabasa natin, ang kayamanan ng mundo. And sabi sa binasa natin, down you go. Hindi sinabi doon baka bumagsak ka, ingat ka. Kung iintindihin natin mabuti, ang sinasabi doon, tiyak ang pagbagsak ng mga taong nakaasa sa makamakabundong bagay. Walang kawala, straight to the point. Kaya kung naiisip natin na wala namang nangyayari sa akin dahil wala naman akong ginagawang masama, for as long as wala ka sa Panginoon ay wala kang taka sa Kanya. Tiyak ang pagbagsak ng sino man na nakasandal sa pera. At sana po ay naiintindihan niyo po ang mensahe ng video na to. Guys, naalala nyo ba yung araw na hinamon na itong si Fino, ang asawa ni Uncle Joey na si Ate Lani? At talagang hindi siya magpapatalo. Lakad palang competitive na. Hindi kaya madaganan na itong si Fino? Naku, mapipisa ka dyan, kuya. Courts lang, walang pigunan ha. Oh, sige, okay. Na-shoot mo yan, bola mo. Dito aatake agad si Ate Lani at hindi mapipigilan na itong si Kuya Fino. Madaya! Anong ginawa ba sa'yo? Ha? Anong ginawa Diba sa'yo? gumaganyan ako? Gumanong siyang pinuha niya ako. Magaling mag-explain si Kuya Fino, may gigil with actions. Todo depensa pa rin si Kuya Fino pero ang laki talaga ni Ate Lani. Sabihin yan. Ano yung sabihin? Bakit red? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ginaganon ako. Ang klase ka, kuya. Mahirap manalo sa'yo. Bakit red?